tithes and offering yun. So this is my first time. So hindi ko mag-English kasi may tayo dito, English speaking na kasama. So yun, first time ko na magsalita dito sa harap ng ganito. Medyo seryoso. So yun. So since first time, naganda ako. Prepare ako. Nagbasa-basa ako tungkol sa kung ano magandang sabihin. So yun nga, wala nangyari. May mga nabasa ko pero hindi siya parang hindi ko na parang hindi swak pa, mga ganun. So yun nga. So sabi naman nila Sir JF, nila Sis Riley, pag daw nasa harap ka na or pag nagsasalita ka na, i-guide ka ng Holy Spirit. So naniniwala naman ako doon. So kaya nga, hindi na ako nagbasa. So last week, yun nga, kwento ko na lang. Last week, di ba may Sunday tayo? Pinrepare ko na yung aking ihahandog kay Lord. Tapos may biglang pumasok sa isip ko, di ko alam, may bumulong sa akin, sabi, hatiin mo muna kaya sa next na yung kalahati para di mabigat. Sabi niya. Nakinig naman ako, hinati ko, nilagay ko sa wallet ko yung isa, sa dalawang side yung wallet, di ba? Nilagay ko yung isang side doon sa isa, yung kalahati. Tapos saka din sa susunod. So pumunta ng church, nakalimutan ko yung wallet ko. So bakit ko nakalimutan? So iniisip ko, ba't ko nakalimutan? Yun nga, siguro sabi ni Lord, ano mo bibigyan ng kalahati? Buo bigay mo. Pag nabigay tayo kay Lord, dapat buo. Hindi lang financial, sa gawain natin, buong natin bigay pati yung puso natin. So yun nga, may aral na naman ako natanggap. Thank you Holy Spirit sa wisdom. Tapos yun nga, parating ako dito din tayo sa taas. Parating ako, na wala akong pera, wala akong wallet, pero may nasabay pa ako. Kumbaga, wala na akong pera, parang may natulungan ka pa. So, ganun pala umano si Lord. Hindi kailangan pera lang yung ibibigay mo sa kapwa mo. Pwede yung service mo, yung tulong mo. So, binasabay akong pupunta dito. Isipin natin, wala akong pera rin. So, yun. Buong araw, wala akong pera, wala akong dalang wallet. Dumating na yung mag-offering. So, wala akong ma-offer. Wala akong maibibigay. So, siyempre, manalangin na lang ako. Wala akong maibibigay. Nakakahiya naman doon sa katabi ko. Kung hiram mo, pero muna ako ilalagay doon sa sobre. So, nakakahiya naman ako. So, yun. Nag-pray na lang ako. Sabi ko, sorry, Card. Wala akong magagawa. Hindi ko dala yung wallet ko. Hindi ako makakapagbigay. So, yun. Siguro, pinatawad niya naman ako kasi wala naman talaga akong magagawa. So, para sa atin naman, siguro yung iba, minsan, sabihin na lang, huwag na lang ako magbigay, hindi naman malalaman yan eh. Kasi hindi naman, anong pangalan yung sobre, hindi naman malalaman ng pastoro ako. Nagbigay ako dyan, so hindi po, aplikasyon po natin yan. Hindi lang para kay God, hindi para sa sarili natin na magbigay. Matuto tayong magbigay. So para matuloy yung kwento, yun nga, buong araw wala akong pera, pero gaano kabuti si Lord. Nag-provide pa rin siya ng pagkain sa akin sa araw na yun. Hindi lang basta pagkain, yung grande yung birthday ni Kristen, di ba? Napakaraming food. So yun, ibig sabihin, kahit walang-wala ka, pag nandiyan si Lord, siksik-liglig, bibigay sa'yo. Hindi lang pagkain, ang dami natin dessert nun. Hindi ko na nga nakain yung cake eh. Doon lang sa ginatan eh, sumakit na yung tiyang ko eh. So praise again kay Lord, napakabuti niya. Tapos di pa din natatapos, di ba? Pinakain niya na ako ng buong araw, inisip niya pa rin yung kinabukasan ko. Nakapagbalot pa ako ng pagkain. So, di lang siya nakapag-provide sa akin, nakapag-provide pa siya sa family ko kasi kinain pa namin hanggang kinabukasan ng gabi. So, ano yung moral ng story na para sa akin na ko is from Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So yun, sa ating pagbibigay, magtiwala lang tayo kay Lord. Tulad nun, wala naman akong pera. Sa buong araw, wala akong pera. Nakakain ka, nabigyan ka pa ni Lord ng pangkinabukasan mo. So ganun gumawa si Lord. Napaka-amazing. So kung minsan nag-aalangan tayo, bibigay ko ba ito? Ba't di mo bibigay? Yun nga eh. Wala ka nga nun eh. Kumbaga, ang pinrovide sa ni Lord, sobra-sobra. So huwag na tayo mag-isip, huwag tayo mag-ano sa ating pansariling kakayahan.
ano natin kay Lord lahat. Tapos, isa pa, karugtong nung verse din na yun, yung sa verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Amen. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan, sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin mo ay hindi matutuyan. So yun, pag tayo ay nagbibigay para lalo kay Lord, may pangako siya. Babalik niya sa atin yun, pupunuin niyo yung ating kamalig, umaapaw pa nga, tapos yung ating tubigan ay hindi matutuyo. So yun lamang po, sana po may napulot kayong aral sa aking kwento. Tumayo po tayo para panalangin na ating mga halina. Lord God, aming Diyos, aming dakilang Melika, nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng grace, ng biyaya sa araw-araw. At kalakip po nito ay pinapanalangin namin ang mga handog namin para sa iyo, Panginoon. Ito ay maliit lamang, ngunit ito ay galing sa aming puso. At hangad namin na patibayin mo pa ang aming pagtitiwala sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay namin. Pagtitiwala sa iyo at saka ang faith namin ay patatagin mo pa, Panginoon ko. Muli po, ang aming buhay ay sa iyo. Sa iyo nang gagaling ang lahat. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, kataas-taas ang pagsamba at panalangin. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Amen.